Parehong humarap sa korte sina Rufa May Quinto at Neri Naig Miranda. Kaugnay po sa kasong kinakaharap nila dahil sa pagiging endorser noon ng Dermacare. Saksi si Salima Refran. Matapos maghain ng 1.7 million pesos na piyansa, pansamantalang nakalaya ang aktres at komedyante na si Rufa May Quinto na nakaharap sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go, go, go home. Kaugnay pa rin ito ng pagiging endorser ni Quinto para sa skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso sa Securities and Exchange Commission. Naghain ng aktres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay RTC Branch 111. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Nakakalungkot, pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail. And hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Humarap din sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda. Kasama rin niya ang kanyang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal kay Miranda dahil sa mga mosyon na kailangan pang resolbahin. May mga pending motion. Para naman sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda, iaakyat ito sa Department of Justice ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi nabigyan ng due process si Naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing the remedies. Karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na may mga private complainants. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Sa mismong kanyang kaarawan, nasawi sa pananaksak ang isang lalaki sa General Trias, Cavite. Ang biktima, umaawat lamang daw sa pagtatalo ng kanyang kapatid at suspect dahil umano sa videoke. Ating saksihan. Ang masaya sanang pagdiriwang ng kaarawan sa General Trias, Cavite. Nauwi sa pananaksak sa mismong may kaarawan na si James Brian Luna. Ang ugat, away dahil umano sa videoke. Kwento ng live-in partner ni James, sinita sila nung linggo ng gabi ng kapitbahay nilang Bantay Bayan. Sinabihan niya po kami na, pre, pakipatay na ng videoke kasi alas 10 na. Pinatay din daw nila kaagad ang videoke kahit na pinayagan sila mag-extend noon. Pero muli silang sinita dahil nagpatugtog pa sa speaker ang kapatid ng biktima. Doon na nagkairigan ng suspect at mga biktima hanggang sa mauwi ito sa suntukan. Inarindi po yung sa side namin. Parang, ayun na nga po, biglang naano siya, nasuntok. Ang kasamahan ng Bantay Bayan may dala palang katana noon at nagsimulang umunday ng saksak. Kritikal ang kapatid ng biktima na tinamaan ng katana sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inano yung dalawa dito po sa leeg, tas isa dito po banda sa kidney kasi kaya po naoperahan ko. Patay naman si James na umawat lang daw noon. Gusto lang po talagang awatin ng mister ko. Pag ganun po ng mister ko, pagharap po niya, yun po, na ano po dito. Tumama po sa yung pulso, papuntang puso. Nakatakas ang Bantay Bayan at kasamahan niyang may katana. Nananawagan ng pamilya ng biktima na sumuko na sila sa mga otoridad. Mahanap at mahanap kayo kaya huwag kayo magtago. Yun ang gusto ko hustisya para sa asawa ko. Sa ngayon, sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makakuha ng detalye mula sa pulisya kaugnay sa investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa gitna ng kalsadang yan sa Cotabato City, isang lalaki ang tumakbo papunta sa pick-up at pinagbabaril ang mga sakay nito. Nagpulasan ang mga nakasakay sa likod. Kumaripas din ng takbo ang suspect at umangka sa isang motorsiklo. Dead on the spot ang driver, habang sugatan ng 4 na sakay nito na agad namang isinugod sa ospital. Base sa inisyal na investigasyon, personal grudge ang tinitignang motibo sa krimen. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa suspect. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.